katambay. Good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning, good morning. Good day all mga katambay. So yun, ang petsa natin is November 9, 2025 Sunday at 8:50 na ng umaga. So yun, happy Sunday sa lahat kahit signal number 3 na kami dito. So yun mga katambay, nandun si Lolo Big Big. So yun, si Lolo Big Big nakapark doon, nakapasok konti doon sa banda doon kasi ang daming motor magpapark mamaya. So ayun, Ay, hindi bigyan po. Umaga po sa inyong lahat. Although maulan ngayon po, may bagyo, pero hindi po magiging hadlang ito upang tayo po ay magpatuloy po sa pagpupuri sa ating Panginoon ngayong umaga. Hindi rin ito magiging hadlang upang maging ang ating pagsamba ay maging energetic. Alisin natin sa ating mga katawan yung masarap kasi matulog, hindi po ba? Pero dahil itong oras ng ating pagsamba, nilalaan natin sa ating Panginoon. Kaya patuloy tayong maglaan ng ating mga lakas at pati ang ating mga puso ay handa sa ating pagpupuri sa ating banal at makapangyarihang Panginoon. Kaya hindi ko na po patatagalin, nais ko pong ang lahat ay tumayo para pangunahan tayo ng ating praise and worship team sa umaga ito. Panginoon, not even, Lord God, itong super typhoon, Panginoon, na nagbabanta sa aming bansa, Panginoon. Naniniwala po kami, Lord God, na You are in control, Lord God, of everything, Panginoon. Kaya hindi kami matatakot, Panginoon.
hindi kami mangangamba, Panginoon. Sapagkat kayo, O Diyos, Panginoon, na kayang mag-utos, Lord God, sa anumang uri, Panginoon, ng bagyo, unos, Panginoon, na maaring dumaan sa bawat isa sa amin, sa buhay namin, maging sa aming bansa, sa aming bayan, Panginoon. Naniniwala kami, Lord God, sa kapangyarihan mo, Lord God, na lusawin, Lord God, ang nagbabatyang bagyo na darating sa aming bansa, Panginoon. Lord, alam mo po ang pinagdadaanan namin as a nation, Lord God. Pagod na po kami at nahihirapan kami, Panginoon. Kaya nais namin, Lord, na humingi ng tulong sa iyo. Kayo ang aming maging kanlungan, Panginoon, sa mga panahong ito na kami, Lord God, bilang isang bansa ay tunay na nahihirapan na at nangangailangan kami ng Diyos na siya sa amin nagsasagip, Lord God. At kayo yun, wala nang iba aming Diyos Ama. Kaya dumadalangin kami sa umagang ito, Panginoon, Lord God, sa iyong pagkilos, sa iyong paggawa, Panginoon, na Lord, iligtas mo po, Panginoon, yung bayang ito, bansang ito, Lord God, laban sa kunang mga disaster, O Lord God. Lord, salamat dahil meron kami, Panginoon, na matapat sa amin, Lord God. At sa umagang ito, Lord God, bilang isang iglesia, sama-sama kami sasamba sa iyo, Lord God, despite, Panginoon, the weather, Lord God. We praise you, Lord God, sa umagang ito. At naniniwala kami, Panginoon, na ang umagang ito, Panginoon, ay magiging matagumpay sapagkat, Panginoon, kayo ang aming Diyos na patuloy na sinasamba. Pagpalain niyo po ang bawat programa, ang bawat magpa-participate, Lord God, sa pagsambang ito, Panginoon. I-bless mo po ang aming mga puso, ang aming mga labi, aming mga isipan, ang aming mga kamay, Panginoon. Tunay na magbigay ito ng kapurihan, kaluwalhatian, Lord God, sa iyong banal at makapangyarihang pangalan. Ang iyong anak na gagamitin sa paghahayag ng iyong mga salita ay tunay na po na iyong pagpalain. I-bless mo po, i-anoint mo po, Panginoon, siya, Lord God, ng iyong Espiritu, Panginoon. At sa aming kalagitnaan, ikaw po, Panginoon, ang madakila, maluwalhati, at mabigyan ng mapapurihan ng kaluwalhatian, Lord God. Sa aming pagsamba, sa aming pag-aawitan, Panginoon, tunay na magalang ka. Lord God, tanggapin mo, Lord God, ang mga pagsambang ito ng iyong mga anak sa umagang ito. Ihanda mo po kami ang aming susiisipan sa iyo, Lord God, na hindi kami nag-aalala sa anumang bagay, Panginoon, Lord God. At mag-focus, Lord God, sa pagsamba at pagnanamit, Lord God, sa umagang ito. Sambahin ka at luwalhatian ka, aming Diyos sa na buhay, pagpakailan pa man, Panginoon. Salamat sa iyo, masaganang biyaya sa pag-ibig, Lord God, ay pinadarama sa bawat isa sa amin. Luwalhatiin ka, Panginoon, at sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, amen. Muli po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. So, maaari ko ba makita ang ngiti ng bawat isa? So, tunay nga na binibigyan tayo ng joy ng Panginoon sa gitna ng sakuna, sa gitna ng bagyo. Sambahin ka, luwalhatiin ka, aming Diyos sa na buhay, pagpakailan pa man, Panginoon. Salamat sa iyo, masaganang biyaya sa pag-ibig, Lord God, ay pinadarama sa bawat isa sa amin. Luwalhatiin ka, Panginoon, at sambahin ka. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ng Panginoong Jesucristo. Amen. So, amen. Muli po, isang malakas na palakpak para sa ating Panginoon. So, maaari ko ba makita ang ngiti ng bawat isa? So, tunay nga na binibigyan tayo ng joy ng Panginoon sa gitna ng sakuna, sa gitna ng bagyo. Praise and glory, honor and praise. Every praise is to our God. Ang bawat pag-awit, Lord, ng inyong mga anak, Panginoon, na handang sumamba sa iyo. Lord, tunay nga, Lord, na ikaw ay holy and you are worthy of all our praises, Panginoon.
Umaga po. Good morning po. Morning. Natakot po ba kayo? Okay, sa buong panahon po kasi, hindi po natin alam kung kailan po ito matatapos. Ano po? Ay tatalakayin po natin ang aklat po ng pahayag o Book of Revelations. Nagpapasalamat po tayo sa Panginoon dahil narito po kayo. Tingnan mo nga yung katabi mo, mukha bang binagyo. Hindi pa naman, ano? Hindi pa. So bago po harapin po natin si Uwan po ba? Uwan. Sa ating mga Pilipino, iyak lang po ng baby po yun. Eh. Uwa, uwa. Diba? Uwa ka lang. Uwa ka lang, mga Pilipino kami. Yan. Uwan ka lang eh. Anak kami ng Diyos. Amen po ba? So bago po natin harapin ang realidad na bagyo ng buhay, tayo po muna ay hihingi po ng kalakasan, biyaya at pagpapala po sa ating pong Diyos. Amen po ba? Amen. So sa umaga pong ito, pag-aaralan po natin ang ikalawang bahagi po ng ating pag-uusap patungkol po sa aklat po ng Revelation chapter 1, verse 1 to 3, na meron pong pamagat na, Does God speak today? Ang Diyos ba ay nangungusap pa rin hanggang sa panahon po ito? At sa ating po unang pagtatalakay ay pinag-aralan po natin na ang aklat po ng pahayag ay sinulat po ng isa sa pinakamalapit o pangunahing alagad ng ating po Panginoong Kristo, si John the Beloved. Ano po? Si John the Beloved na siya po yung humilig sa dibdib ng ating Panginoong Kristo nung huling gabi ng hapunan na sinabi ni Jesus na merong magkakanulo sa akin. At humilig po siya sa dibdib, ako po ba yung gulo? Siya rin po yung pinagbilina ng Panginoong Kristo ng kanyang nanay na si Maria nung siya po ay nasa krus, nakapako po sa krus. Kaya po John the Beloved, ang kanya pong karakter ay mapagmahal po siya. Yan, mapagmahal. Kaya po yung mga sulat po niya mula po sa Gospel of John, 1st, 2nd, and 3rd John, hindi po mawawala po yung pag-ibig. Hindi po mawawala po yung pag-ibig. At ang pinaka-prominente po doon yung John 3:16. Gaya na lamang ang pag-ibig ng Diyos, hindi mawawala ang pag-ibig. At ito pong si John the Beloved po na to ay nakaranas po ng persecution. Sinabi po natin yung nakaraang pag-aaral po natin na ang kanyang kamatayan ay hindi po siya nakaranas ng aksidente o namatay sa anumang masakit na kamatayan kagaya po ng mga kasamaan po niya. Pero tinangka po siyang patayin sa pinakamasakit na kamatayan. Itinubog lamang po siya sa kumukulong mantiga. Yan. Pinrito po siya ng buhay sa kumukulong mantiga. Nung nakaraang linggo po, nandito po ba si Kuya Junsi? Wala po siya. Nung nakaraang linggo po ay nakasama po natin sa pagsamba si Kuya Junsi. Ipinahagi po niya sa amin yung kanyang pong karanasan. Siya po ay na-aksidente. Natapunan po siya ng kumukulong mantika sa kanyang pong braso at mga hita at muka. Talagang ang kwento po niya, 5 araw po siya hindi nakatulog. So, sobrang sakit at sobrang hirot. Yung pong mga gamot na kanya pong iniinom ay hindi po nakakapagbigay po sa kanya ng kaginawahan o lunas. Talagang kita niyo naman po siya, matipulo, di po ba? Pero sa kanya pong pagkikwento, lumuluha po siya na nagkikwento sa amin. So, sobrang hirap ng kanya pong pinagdaanan. So ito po si John the Beloved, hindi lang po siya nabanlian ng kumukulong mantika, kundi itinubog po siya. Imagine niyo po, Imagine niyo po yung ganung kanyang itsura, yung ganyong kanyang sitwasyon. Masakit po ito kumpara sa talsik ng kumukulong tubig. Mantika po ito. Ang mantika po hindi po siya kumulo. Kukulo po siya sa pinakamataas na temperatura. Pinakamainit na temperatura. Imagine niyo po, napakainit.
Hindi po siya namatay, kaya po siya po ay tinapon sa island of Patmos. Isipin niyo po yung ganong sitwasyon po niya, hirap na hirap, pakirot, masakit ang mga sugat, hindi po siya namatay, itinapon po siya sa island of Patmos, na kung saan ay napaka-liit ng kakayahan para po siya po ay mag-survive. Isla po yun, sabi po natin siya po ay mangingisda, walang problema sa kanyang pangingisda. Ang problema sa kanya, paano siya makakapangisda sa ganung kalagayan at sa ganung sitwasyon. At sa ganung kalagayan at sa ganung sitwasyon, ang Diyos ay nangusap po sa kanya. Nagkaroon ng pahayag ang Diyos sa kanya sa pamamagitan po ng anghel. Nangusap po ang anghel sa inutusan po ng Diyos at naisulat po ang aklat po ng pahayag. Sa pinaka-masakit, sa pinaka-mahirap, sa pinaka-masakit, sukdulan na po ito pinaka-sukdulang kalagayan po ni John the Beloved. Nangusap po ang Diyos. At sa mga pinakamasakit na karanasan po natin sa ating po mga buhay, bakit po ba nakakaranas ng pinakamasakit na karanasan? Minsan may bahagi din po tayo. Amen po ba? May bahagi po tayo sa pinakamasakit na karanasan, pinakamasakit na sitwasyon, pinagdadaanan, anumang mga pinagdadaanan, naniniwala po may bahagi po tayo. Pero sa kabila po noon, ang Diyos po ay meron pa rin pong pangungusap po sa atin. Ito po ay sinunod po niya sa 7 iglesia sa Asia. Asia Minor, Ephesus, Smyrna, Pergamum, Thyatira, Sardis, Philadelphia at Laodicea. Ang mga lugar po na ito ay nasa Efeso, sa ngayon po ay Turkey, sa panahon po natin ngayon. Ito po yung church plant ni Apostle Paul and John the Beloved. At ang sulat po na ito sa 7 iglesia ay kumakatawan po, pag-aaralan din po natin ito, kumakatawan po sa kalagayan ng maraming iglesia, maraming simbahan, simula po noon hanggang sa ngayon. At sa pag-aaral po natin ng aklat ng pahayag, makikita po natin, ano po yung kalagayan ngayon ng Interpil? Sino ba ang Interpil dito sa 7 iglesia po ito? Hindi po natin pag-aaralan sa ngayon. Darating po tayo sa ganyang pag-aaral. Does God speak today from Diyos? God speak through His Word, the Bible, the very Word of God. Ano po? Sa kanyang mga angels at as witness, nangungusap po ang Diyos. Example po, kinausap po ng Diyos si Zacarias, kinausap po ng Diyos si Maria sa pamamagitan po ng anghel. And then, nangungusap ang Diyos, believers as witnesses. Maging sa mga disipulo, at sa panahon po natin, mga na-disciple po ng mga disciples, at hanggang sa panahon po natin ngayon, nangungusap po ang Diyos. Revelation po kay Apostle John, at revelation po sa mga disciples, at revelation po sa panahon po natin ngayon. Pangalawang bahagi po ang ating pag-aaralan sa umaga pong ito. Ngayon po kasi naka-online po tayo. Kasi nga po, may mga kapatid po tayo hindi makakasama sa pagsamba dahil nga po sa bagyo. Naka-prepare po ako na hindi po tayo online eh. Pero ganoon pa man ay salamat po at welcome po sa mga nakakasama po namin sa pagsamba online. Basahin po natin ang Pahayag chapter 1, verse 1 to 3. Ang gamit ko po ay Magandang Balita, Biblia. Sabi po dito, ito ang pahayag ni Jesucristo na ibinigay ng Diyos sa Kanya at Kanyang inihayag kay Juan na alipin niya sa pamamagitan ng anghel na Kanyang isinugo. Ang layunin ng pagpapahayag na ito ay ipakita sa mga alipin ng Diyos ang mga bagay na malapit ng maganap. Pinatotohanan ni Juan ang lahat ng kanyang nakita. Ito ang kanyang patotoo tungkol sa mensahe ng Diyos. At sa katotohanan pinahayag ni Jesucristo, pinagpala ang bumabasa ng aklat na ito, ang mga nakikinig sa propesiya nito at tumutupad
sa nasusulat dito, sapagkat malapit na itong maganap. Pinagpala po ng Panginoon pagbabasa ng kanyang banal na salita. Ang Diyos ay nagpahayag kay John the Beloved sa pamamagitan po ng anghel. Sa kanya pong kalagayan, sa kanyang sitwasyon, nagpahayag po ang Diyos. Masakit ang mga sugat, isolated, nasa island of Patmos, uncertain, walang katiyakan, hindi niya alam kung kailan siya mamamatay. Ano po? Pero sa kalagayan po yun, nangusap po ang Diyos. Sabi po natin, does God speak today? Yes, nangungusap po ang Diyos sa pamamagitan po ng kanyang salita. Sa pamamagitan po ng mga anghel noong unang panahon, ay nangungusap pa rin po ang Diyos. Sa pamamagitan po ng disciples at kay John the Beloved, nangusap po ang Diyos. Pangatlong bahagi po ng ating pong pag-uusap. Does God speak today? Yes. The answer is yes. Ano po? God speak about the future. God speak about the future. Ang sabi po ng anghel kay John the Beloved, isulat mo ang mga bagay nito. At ang mga bagay nito ay malapit ng maganap. Ang mga bagay nito ay malapit ng maganap. Alam po itong future na to, things that are soon to happen. Things that are soon to happen. Hindi naman po hindi po isinikreto ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ang kanyang pong muling pagbabalik. Hindi po sinikreto ng Panginoong Kristo sa kanyang mga alagad ang mangyayari sa mga darating na panahon. At ang pinaka magandang reference po natin sa mga darating na panahon, mismong sa Panginoong Kristo nang galing. Ulitin po natin, hindi naman po sinikreto ng Panginoong Kristo. Magbabase po tayo sa Matthew chapter 24, verse 1 to 14. Ano po? Ang pinakamagandang reference, pag end times ang pag-uusapan, o eschatology, study of end times, ang pinakamagandang reference, mismo ang Panginoong Kristo ba ang nagsalita. Sa Matthew 24, sinabi po niya ito. Ang sabi po ng ilang mangangaral, sa panahon ngayon, nag-umpisa na raw po end times. Ito na raw po yung huling panahon. Yan, huling panahon. Pero ang mga Bible scholar po ang pag-uusapan po natin, kailan ba nag-umpisa ang end times? Kailan ba nag-umpisa ang huling panahon? Nag-umpisa po ang huling panahon sa Book of Acts. Sa panahon ang Panginoong Kristo po ay umakyat sa langit, doon po nag-umpisa ang huling panahon. 2,000 years ago, nag-umpisa na po yung huling panahon. At tayo po ay lumalakad sa huling panahon. Ibig sabihin, nag-umpisa ang huling panahon nang ang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit 2,000 years ago. Kasi po, ang pagbibilang po ng Diyos, iba po sa pagbibilang ng tao eh. Di ba sabi po sa 2 Peter chapter 3 verse 8, ito po ang sabi mga minamahal, huwag niyo kalilimutan na sa Panginoon, ang isang araw ay tulad ng 1,000 taon. At ang 1,000 taon ay tulad lamang ng isang araw. Iba po ang pagbibilang ng Panginoon eh. Iba po. So ibig sabihin, ang isang araw sa Panginoon, pwedeng 1,000 taon. O ang 1,000 taon eh, pwedeng isang araw lamang. Kaya po, kung tatanungin natin, kailan ba nag-umpisa ang muling panahon? Nag-umpisa po ito ng ang Panginoong Kristo ay umakyat sa langit. Kasi ang bilang po niya, ang isang araw sa Kanya ay 1,000 taon. At ang 1,000 taon sa Kanya ay isang araw. Paano nangyari ito? Hindi ba marunong bumilang ang Diyos? Makapangyarihan po ang Diyos. Amen po ba? Kaya-kaya niya po yun. So ano po ang mga bagay na malapit ng maganap? Ayon po sa Matthew chapter 24 verse 1 to 14. Ano po? Una po, false teaching and false Christ. False teaching and
false Christ. Ang sabi po ng Panginoon, maraming paparito na magpapanggap na ako. Maraming paparito na magpapanggap na Kristo. Siyempre, yung nagpapanggap na Kristo, false teaching din po. False Christ equals false teaching. Maraming paparito, mga bula ang Kristo. Ang resulta po nito, makakanin lang po siya ng marami. Matthew 24, palatandaan po ito ng kanyang pong muling pagbabalik. Nag-usap ang Diyos sa mga bagay na malapit na pong maganap. At nangyayari na po ito, mga kapatid. Maraming magpapanggap na false Christ and false teaching. Marami pong malililang. Wars, rumors of wars, death, collateral damage. In a general conclusion, the world and all its pleasures pass away, but the Word of God remains forever. Hindi po natin. The world and all its pleasures pass away, but the Word of God remains forever. In our challenge, do not live in fear or complacency, but to rise in faith, discernment, and readiness for Christ's return. Ang pamumuhay po natin dapat laging paghahanda sa nalapit na pagbabalik ng ating Panginoong Kristo. Sabi sa Matthew 24, masumpungan tayong tapat na naglilingkod sa kanyang muling pagbabalik. Tapat na alipin na gumagawa ayon sa iniutos sa kanya ng kanyang Panginoon kahit wala pa siya. Kahit itong alipin na ito ay hindi niya alam kung kailan babalik ang kanyang Panginoon, patuloy siyang gumagawa para sa kapurihan ng kanyang Panginoon. Mga kapatid, laging maghihanda po tayo sa kanyang muling pagbabalik. Kasi hindi po natin alam kung anong oras ito. Hindi po natin alam kung kailan. Does God speak today? Yes. Nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang salita. Nangungusap ang Diyos sa mga bagay na malapit ng maganap. At nangungusap ang Diyos sa pamagitan ng kanyang mga pangako. Tayo po'y manalangin. Panginoon, sa umaga po, pinupuri ka po namin, tinataas, tinatakila, nilahati po, dakilang pangalan. Salamat po sa iyong pangungusap. Salamat, Panginoon, sa mga totoong mga sinabi po, Panginoon. Patuloy po na iyong salita ay mapapanaligan. Ang iyong salita, Panginoon, ay totoo at ang Panginoong Kristo ay mapapanaligan. Panginoon, tulungan mo po kami na habang namumuhay po dito, Panginoon, sa kabila ng pasamaan mundo, tulungan po kami, Panginoon, na mag-focus sa iyong pangako. Gawin, Panginoon, ang iyong utos upang kamtin po namin ang iyong pangako. Ang pagbabasa, pakikinig, at salita at pagsunod sa salita ng Diyos. Ito po ay pag-iipon po namin ng kayamanan sa langit, O God. Hindi po kami taga dito, Panginoon. Kami po ay taga langit. Nangako ka, Panginoon, na ipaghahanda mo kami ng matitirahan. Ang aming pagbabasa, pakikinig, at pagsasagawa ng salita mo, Panginoon, ay pag-iimpok po namin, Panginoon, sa tahanang inihanda mo po para sa amin. Masumpo mo kaming tapat na namumuhay hanggang sa iyong muling pagbabalik. Salamat po. Purihin ka, Panginoon, sa umaga po ito. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagdang umaga po, pagpalain po tayo ng Panginoon. Maraming salamat po, Pastor, sa isang mensahe. Lakot po tayo sa ating tithes and offering.
Tawagin po natin si Ivan and Vicky for sa collection po ng ating tithes and offering. Bago po yan, tayo po muna ay manalangin. Panginoon, nagpapasalamat po kami na patuloy na binibless mo ang iyong mga anak, Lord God, sa pamamagitan ng mga trabaho na meron kami at mga business na meron kami. Lord, salamat po, Lord God, sa mga portion na ito na ipapalik po namin sa iyo, Panginoon, para magamit, Panginoon, ng church sa mga pangangailangan ng church, O Lord God. Pagpalain niyo po ang mga kamay na laging willing, Lord God, na mag-share, Panginoon, na magbalik, Panginoon, ng kanilang mga tinatangkilik. Salamat po sa pangalan ni Jesus. Amen. Pagwawas na awit para sa ating Panginoon. Sa oras na ito sa ating pong bansa, lalong-lalo na po na nakabanta po ang malakas po na bagyo sa Bicolandia, maging sa Visayas. Ano po, at dito po sa NCR 3, sa mga karating probinsya, signal number 3 po tayo signal number 3. Sige po, sama-sama po tayo sa panalangin. Panginoon, lumalapit po kami sa buhay at mga pangyayari ng Diyos. Namin pong pinagili ko at sinasamba. Namin pong pinagalayan ng aming buhay at paglilingkod. Opo, Panginoon. Kasama, Panginoon, sa pamumuhay bilang Kristiyano, ang mga pagsubok. Panginoon, at even, Panginoon, ang mga bagyo, ay kasama po, Panginoon, sa aming pamumuhay bilang Kristiyano. Panginoon, sa pangalan ni Jesus, nangungusap ka, Panginoon, sa amin, maging sa mga bagay po na ito. Nakikiusap po kami sa mga pangyarihang pangalan ng aming Panginoon sa Kristo. Kaya mong pahinain ang dating ng bagyo mo. Ang sinasabing super typhoon, Panginoon, ay kaya mo, Panginoon, maging pangkaraniwang ulan lamang, O Diyos. Kaya po lumalapit kami sa mga pamilya at buhay ng pangalan ng aming Panginoon sa Kristo, O God. Iligtas mo, Panginoon, ang mga kababayan namin, Panginoon. Iligtas mo ang bansang Pilipinas. At makilala po ng aming pong bansa na merong isang Diyos na buhay na makapangyarihan sa lahat, ang aming Panginoon sa Kristo. Maraming salamat sa iyong pagtugon, Panginoon, sa amin, O Diyos. Ang buong Ayala Winterville family ay ligtas mo at pagpalain, Panginoon. Maraming salamat sa umaga po ito. May mga kapatid po kaming sumapit at sasapit sa kanilang kaarawan, tanggapin po ang kanilang pong pagpapasalamat. May mga kapatid pong gumaling sa iba't ibang uri ng karamdaman, tanggapin mo ang kanilang pagpapasalamat, Panginoon. Mga material na pagpapala, pag-iingat, Panginoon, pagpapalat biyahe ng gagaling, Panginoon, sa iyo. Tanggapin mo ang pagpapasalamat ng iyong mga anak. Lord, sa mga kapatid po namin, narito at kasama po namin online, na may mga karamdaman sa pangalan ni Jesus, maranasan mo, kapatid, ang kagalingan na nanggagaling sa Panginoon. Sa mga kapatid na may mga mabibigat na suliranin, bigyan mo ng kapanatagan ng kanilang puso at isipan, O Diyos. Sa mga kapatid po namin, hindi na po namin nakakasama sa pagsamba, Panginoon, dalhin mo po, Panginoon, sila sa mga darating na linggo upang makasama po namin sa pagsamba. Salamat po sa umaga po ito. Sa kabila po ng banta ng bagyo, narito pa po yung mga anak na inuna ka, Panginoon, na pasalamat, sambahin, O Diyos, na hiniwala po kami paglabas pa lamang po namin ng aming tahanan, ay pinagpala mo na po kami, O Diyos. Sa aming pansamantalang paghiwa-hiwalay, ingatan mo ang mga kapatid ko.
Sa buong isang linggong lalakaran ng kanilang buhay, pagpalain mo sila, samahan mo sila, pagtagumpayin mo sila, paligayahin mo, Panginoon sila, bigyan mo ng kagalangan na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. At idako mo kami, Panginoon, sa darating na linggo, taglay ang buhay, karanasan, pagpapalat at biyaya na nanggagaling, Panginoon, sa iyo. Sa paggagawad ng basbas ng iyong lingkod, ipadaloy sa mga kapatid ang pagpapala. Mga kapatid ko, pagpalain nga kayo ng Panginoon, ingatan kayo at pahabag sa inyo. Ilingap ng Diyos ang kanyang mukha sa inyo at magkaroon kayo ng kapayapaan, kapanatagan, pagpapalat biyaya na nanggagaling sa Diyos sa pangalan ng Ama, ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Umagi sa ating lahat at salamat sa Diyos sa isang matagumpay na Sunday worship. Ingatan po tayo naman ng Diyos and see you ulit next Sunday. God bless you. Praise to our God. Every word of worship, one accord. Yung mga katambay, katapos na ang aming church sa maulan na umaga sa inyo. So, yun. Dito na ako magpapaalam. So, yun. Mahaba-haba na tong vlog natin na to. So, yun. Dito na ako magpapaalam. So, ayun mga katambay. Hanggang dito na lang ang aking vlog. Hanggang sa next vlog na lang uli. So yun, ang oras natin ay 11:05 na ng umaga. Sa petsa na November 9, 2025. So yun, abang na lang sa next vlog, next upload. Just always keep safe, God bless, and then bye-bye. Matthew 21 verse 22, pray, believe, receive. So, ayun, at bye-bye. And Luke 18 verse 1, always pray and never give up. So, yun, at bye-bye.